kaninyo, mainam na ito pinag-uusapan. Mainam na ito po ay nagkakaroon ng public discussion tungkol sa isyong ito, no? Pero may babala ang Sandigan Bayan, although ito po ay sa mga abogado ng both side, no, prosecution at saka abogado ng mga akusado, na huwag niyong pag-usapan yan. Huwag kayong magpa-interview. Naglabas po ng order ang Sandigan Bayan at nagsabi na dapat yung sub-judice rule na iyan manaig. At dito nga po, alam po naman natin na ang sub-judice po sakop ang media. Opo, attorney, ano po ang inyong basa po dito sa pong order ng Sandigan Bayan na pagbabawalan na po tayo na pag-usapan po ang mga pending cases sa kanila, particularly po itong pinakamalaking skandalo ng korupsyon sa ating bansa? Ilinaw lang natin, Ted, sa ating mga kababayan. Ang sub-judice rule ho ay ang ibig lang sabihin niyan na kung merong pending case, bawal yung magsalita sa publiko para ipahiya, para impluwensyahan, para puwersahin yung mga hukom na mag-decide one way or the other. O kaya sirain ang paniniwala ng taong bayan sa justice system o personal na atakihin yung mga hukom. Yan ho ang ibig sabihin ng sub-judice rule. The publication or the speech or the writing should be contemptuous. So yung ginagawa ninyo o sino mang abogado na magkomento dun sa objectively and the facts and record, hindi ho yan sakop. Unfortunately, in the past, ginagamit yan ng mga hukom para himikin lahat, para tigilan na mamanmanan nila yung nangyayari. Mali ho yun na interpretasyon. At kung titignan natin lahat ng mga desisyon ng Supreme Court tungkol sa sub-judice rule, ang pinagbabawal lang ho, contemptuous utterances. So yung objective pagre-report, yung mga opinion, independent opinion, na hindi naman designed to influence yung korte o kaya sirain yung paniniwala ng taong bayan sa justice system o unfairly criticize yung mga hukom o takutin o i-pressure sila, hindi ho yun bawal. That's part of our freedom of expression. At nararapat lang ho na pinag-uusapan mga ito. Para sa ganun, alam ng mga hukom na pinagmamanmanan sila because they are not exempt from accountability. Yung mga huwes, mga justices, they are also public servants. And under the Constitution, every public official is accountable to the people, and all of us have our right to freedom of expression, right to information. So kasama ko ito yung kaya nga ho, yung mga karamihan ng kaso, public record yung record ng korte. Kasi pwede yan titignan. At kung sa tingin ng iba, hindi tama yung ginagawa nila, malaya tayong mag-express ng ating opinion. As long as hindi natin binabastos ang hukuman, hindi natin sinisiraan yung ating justice system, at hindi natin sila tinatangkang impluwensyahan one way or the other. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!